Welcome to the third episode of Chismisang Mag-asawa. So, ang topic natin today ay, feeling ko very sensitive topic to. Is it really a requirement or is it mandatory sa mag-asawa na magkaroon ng anak? What are your thoughts about it? Hindi. Yung old-fashioned na thinking, religiously, o daw. Pero hindi naman. Ang pag-aanak at pagiging parent ay trabaho. True. Parenting is not for everybody. Right? Oo, saka, hindi lahat ng kayang maging magulang ay gustong maging magulang. Kaiba kasi yung gustong magkaanak at kayang magkaanak. Yung kayang magkaanak, I think halos lahat naman ng tao kayang magkaanak unless, syempre, kung meron silang medical issue or medical problems, halos lahat kayang magkaanak. Pero hindi lahat gustong magkaanak. Tapos, hindi naman porket kaya mong magkaanak ay mag-aanak ka na. Kasi hindi naman porket kaya mong mag-anak, go lang ng go. Kailangan mo i-consider yung financially capable ka ba. Hindi, pasok na yun sa bracket ng kaya. So, dun sa bracket ng kaya, yun muna yung dapat mong isipin. Yun yung step 1. Kaya ko bang magkaanak? Financially, emotionally, physically, kasi very tasking ang maging magulang. Pero, after mong ma-identify na kaya ko na mag-anak, ang next question mo is, gusto ko bang magkaanak? True, actually. Tapos yung sasabihin nila na, magiging ready ka pag nandyan na, or hindi mo. That's true. Tapos sasabihin din nila na, ngayon nasabi nyo lang yan, pero sa susunod, hindi nyo kasi naiisip. No. Hindi, ang point kasi doon is, yung sinasabi nyo na, magiging ready ka na pag nandyan, that's not how things work. Maraming tao na ganun yung pananaw nila sa buhay. Yung hindi ka talaga, eto siguro dahil nasasabi ko to kasi wala pa tayong anak, pero hindi ko kasi mag-gets yung point, yung sinasabi nila na, hindi ka talaga magiging ready sa pag-aanak. Why? You should be. Dapat You man should yun. be ready. It's a big decision na hindi lang basta-basta dapat na, tara, ano na tayo? Gawa na tayo ng ano. Oo, kasi, pag hindi kayo financially ready, kawawa naman yung bata. True. Dapat, financially ready kayo kahit hindi man kayo mayaman. Komportable yung buhay nyo na mapapakain mo siya ng masarap na ulam, Savings. healthy na ulam. Kailangan may savings ka talaga. Diba? Healthy na ulam, masarap na ulam. Mabibigyan mo siya ng medyo magandang gatas pag baby pa lang siya. Diba? Ganun yun. Kailangan financially ready kayo. Bukod doon sa pag baby pa lang, pag mag-aaral na yung bata, syempre. Diba? Alam ko naman na may mga public schools or ganyan. Kahit naman public school, syempre may mga kailangan pa din yan. Ang dami ko nakikita online na videos na yung mga bata nag-uulam, nagbabaon, tapos asin lang yung baon nila, yung ulam nila, toyo yung ulam. Kaya dapat financially naka-check yun, financially capable kayo, financially ready kayo. Sa akin, ang very close sila sa number 2 na spot, emotional at physically. Pwede ka mag-anak kung na-checkmark mo na yung tatlong aspeto. True. Kung na-checkmark mo na. At walang ibang makakasagot nun. Hindi ibang tao ang makakasagot nun. Ikaw kayong lang dalawa. sa sarili mo. Kayong dalawa bilang mag-asawa lang yung makakapagsabi kung ready na ba kayo sa lahat ng aspect na yun bago kayo mag-anak. Sa atin kasi syempre matagal na tayong magjowa, tapos matagal na tayong kasal, magka 5 years na tayong kasal. Maraming nagsasabi sa atin na mag-anak na kayo or wala pa ba kayong baby? Kahit di pa nga tayo kasal. Sobrang dami yung sasabi. Sobrang dami yung sasabi. Oh my God, like sinasabi nila na okay lang yan, pag nandyan na yung bata, that is so wrong, that was so wrong. Isa yun sa mga pangit na narinig ko kung sino may sabi noon na okay lang yan, pag nandyan na, magagawa nyo na rin ng paraan. No! Dapat hindi nyo gawa ng paraan. Dapat meron na kayo. Dapat ready na kayo, nakaplano na kayo. Alam nyo na yun, nakaplano na yung mga gagawin nyo sa buhay. May savings na kayo. May emergency funds na kayo. Di ba? May mga ganong factors. Para ka sa akin na, lumang mindset na yung mag-anak na kayo, tapos ayaan nyo na pag nandyan na yung bata, gagawan nyo naman na ng paraan eh. No, hindi dapat gano'n. Dapat prepared kayo sa lahat ng bagay. Kahit sabihin natin, pagbigyan na natin, sige, hindi ready.
una or wala talagang tao magiging ready, hindi ko man lang magpe-prepare. Mag-prepare ka man lang, kahit kaunting pera mag-save ka bago ka mag-anak. Hindi yung ura-urada mag-aanak ka na agad, 'di ba? I'm not saying that it's wrong. Hindi ko ginajudge yung mga taong ganun yung mindset. What I'm saying is sa atin, personally sa atin. Yun yung mga checkbox mo dapat. Ganun yung iniisip natin. Tapos ito talaga chismisang mag-asawa lang to. Tayo lang yung nakakaalam nito. Merong nagsabi sa atin na, oh my God, this is gonna be funny. Merong nagsabi sa atin na hindi nyo matatawag na pamilya kayo Kilala ko yun. kung wala kayong anak. Totoo. And I was like, That's bad. what? What do you mean? Kasal na kami, we are family, kahit dalawa lang kami, family na kami. Hindi porket wala kaming anak, hindi na kami pamilya. Tinatrato mo yung kaibigan mo ng Family, pamilya. true. Pero hindi mo matrato yung sarili mo ng yung asawa mo ng pamilya. Pag nagpakasal kayo, whether may anak kayo, aso, or wala at all, you're already a family. True. Tapos, kahit naman, say for example, hindi kayo magkaanak, physically hindi na kayang mag-anak ng babae, and that happens. It's okay, marami ng ways ngayon para magkaanak ka, IVF, science, medical, marami ng ways ngayon kung na pwede kang magkaanak, pwede ka rin mag-adopt, di ba? Ito, controversial. Kasi sabihin ng mga tao dyan, wala kayo, pagtandaan nyo, walang mag-aalaga sa inyo. Merong mga taong nagsasabi sa atin yan na, sinong mag-aalaga sa'yo sa inyo, kung wala kang anak? Hindi ako nag-anak para doon. True. Hindi kami mag-aanak para may mag-alaga Para may sa aming caregiver dalawa. kami. Okay? Kasi kawawa naman yung bata. Dapat hindi ka lang mag-prepare sa pag-aanak mo, mag-prepare ka din sa retirement mo. Oo, kasi diba? yun yung sinasabi natin, financially dapat ready ka na. And hindi lang to financially ready na may pang-hospital na kami, may pang-college na siya. Hanggang matapos yung buhay mo, dapat prepare pag nabaldado ka, hindi pwedeng yung bata yung sasagot. True, kasi kawawa naman. Kawawa naman siya, may sarili may naman. mga sitwasyong ganun na talaga eh. True. Kasi pag matanda ka, magkakasakit ka na and all that stuff. Pero, as much as possible, hindi pa dapat ang goal mo hindi ka mapunta doon. Oo, true. Kaya nga dapat, prepare mo na yung sarili mo sa pagtanda mo din. Sabi mo nga, walang ready. Prepare ka naman. Prepare ka naman. Diyos ko. Diba? Para prepare ka in case of emergency. Alam mo naman palang never ka magiging ready. Hindi mag-prepare ka man lang. Oo. Mag-anak ka kung kaya mo nang mag-anak, na-check mo na lahat ng aspect, at mag-anak ka kung gusto mo nang mag-anak. Hindi dahil nape-pressure ka sa society na pinag-aanak ka na. Para sa ating dalawa, bilang mag-asawa, sa atin lang tong mindset, hindi natin pinipilit yung pananaw natin sa buhay sa ibang tao. Sa ating dalawa, hindi mandatory na magkaroon ng anak ang mag-asawa. Or, mas maganda, kapag mag-jowa pa lang kayo, pinag-uusapan nyo na yung mga ganyang bagay. Kasi meron talagang mga tao na gustong magkaanak at hindi gustong magkaanak. Pero para klaro, yung mga junior high, hindi dapat nag-uusap ng ganon. Ha? Mag-uusap kayo kapag matanda na kayo. Early 20s, ha? Kung ang jowa mo ng early 20s or may trabaho ka na, ha? At feeling nyo kayo na talaga forever, pag-usapan nyo muna yun pag-anak bago kayo magpakasal. Kailangan yung tanongin yung isa't isa, ikaw ba gusto mong magkaroon ng anak, or ikaw ba nakikita mo yung sarili mo na magiging magulang sa future? Or ilan yung gusto mong maging anak, kunwari, or anong plano mo sa future sa mga ganitong sitwasyon para nag-a-align kayo. Paano kapag mag-aasawa na kayo? Tapos sa kanyo lang nalaman na yung isa ayaw palang magkaanak. May mga napapanood akong ganun sa mga series din, sa mga diba? Kaya it's very important na pag-usapan nyo yan bago kayo magpakasal. Para sa akin yung conversation ng having a child bago kayo magpakasal is a deal breaker. Hindi, that's not something that you can compromise. Na actually, ikaw gusto mong magkanak, ako ayaw ko, pero for the sake na magkatuluyan tayo, sige, pahig na ako. That's wrong. No, that's kasi
sa mga susunod na taon, pag naramdaman niya na talaga na gusto niya na talaga magkaanak, Babalik yan. diba? Babalik yun. Babalik yan. Hindi magkakaroon talaga kayo ng away. Para sa ating dalawa, hindi mandatory at hindi requirement na magkaroon ng anak ang mag-asawa. Depende yon sa inyong mag-asawa kung kaya at gusto nyong mag-anak. So, yun lang yung aming third episode ng Chismisang Mag-asawa, and we are going to end it with a question. Ikaw ba, sa tingin mo mandatory na magkaroon ng anak ang mag-asawa?